Blockbuster trade kasado na. Stephen Holt for Cedric Barefield trade. Malaking galawan yan sa PBA. Wala pa akong nakikitang official announcement sa PBA transactions as of now, pero kung rumor yan, eto agad ang breakdown. Sa Barangay Ginebra, makukuha nila si Cedric Barefield na scorer at 3-point sniper, mawawala naman sa kanila si Stephen Holt na two-way guard defense. Sa Blackwater Bossing, makukuha nila si Stephen Holt na veterano, defense specialist, at playmaker, mawawala naman sa kanila ang scorer na si Cedric Barefield. Kung kasado na yung Stephen Holt for Cedric Barefield trade, malaking shift yan sa dalawang teams, pero ito ang general na epekto. Para sa Barangay Ginebra, ang epekto ng pagkuha nila kay Cedric Barefield ay instant offense at spacing. Si Cedric Barefield ay pure scorer. Kayang mag-20 points pag mainit at 3-point specialist din. Hindi nakakapusan sa fourth quarter. May sagot sa ISO plays. Pero magsasakripisyo sila sa depensa dahil mawawala si Stephen Holt sa kanila, na wala yung best perimeter defender at glue guy nila. Kailangan nila ng ibang player na mag-step up sa depensa o humanap ng defensive player. Para sa Blackwater Bossing, ang epekto ng pagkuha nila kay Stephen Holt ay magkakaroon sila ng leadership at depensa. Si Stephen Holt ay isang elite perimeter defense at all-defensive team level. Kaya niyang bantayan ang 1-3 positions. Hustle at rebounds pa from guard spot. Mas disiplinado siya sa depensa. Hindi na basta-basta mabubutas. Sa playmaking at championship ay subok na, alam maglaro sa pressure, 4-5 assists din ang kanyang average. Mas may composure sa clutch at veteran presence sa locker room. Pero magsasakripisyo sila sa scoring dahil mawawala sa kanila si Cedric Barefield na 3-point threat at go-to scorer. Mas mahihirapan sila umiscore. Kailangan dumpende sa ibang scorer. Sa adjustment ng bagong player sa kanilang bagong team, dito magkakatalo kung magiging successful yung Stephen Holt for Cedric Barefield trade. Sa paglipat ni Cedric Barefield sa Barangay Ginebra, medyo mahirap, pero sa opensa madali dahil sanay si Cedric Barefield na umiscore kahit saan, 1-2 games lang makakapag-adjust na siya dahil sa kanyang shooter mentality at plug and play. Sa kanyang depensa, mahihirapan siya makapag-adjust dahil ito ang kanyang kahinaan. Hindi siya lockdown defender like Stephen Holt. Kailangan niya aralin yung system sa depensa sa tulong na din ng mga coaches. Sa kanyang role, mag-a-adjust siya dahil galing siya sa team na siya ang main scorer. Pag lumipat sa contender, baka third option na lang siya. Kailangan niyang matuto maglaro off-ball at hindi puro siya ang may hawak ng bola palagi. At sa paglipat naman ni Stephen Holt sa Blackwater ay madali sa kanya ang pag-adjust dahil sa kanyang instant defense. Si Stephen Holt, kahit saan mo ilagay, magdedepensa yan dahil yun ang laro niya. Sa kanyang opensa, konting aral lang makakapag-adjust na agad siya. Hindi siya need maging scorer, dahil spot-up tres, cuts, at transition lang ang magiging role niya. Mga 2-3 games lang para kabisaduhin ang plays at chemistry sa point guard. Alam niya paano manalo. Irerespeto agad siya ng teammates. Siya ang magiging voice sa locker room agad. Sa kabuuan, mas mabilis makakapag-adjust si Stephen Holt dahil sa kanyang defense at intangibles na dala niya. Habang si Cedric Barefield mas matagal kasi need niya patunayan na kaya niya sa winning system, hindi lang sa losing team na puro siya. Kaya kung playoff team kukuha kay Stephen Holt, instant upgrade. Kung rebuilding team kukuha kay Cedric Barefield, bigyan ng green light. Kung matutuloy ito, eto yung 5 bagay na babantayan ng lahat ng PBA fans. Number 1, sino mas magbebenta ng jersey? Number 2, sino ang fit sa bagong system? Number 3, sa clutch time, sino ang ha-attack? Number 4, sino ang mas may chemistry? At number 5, sino ang mas aangat sa trade na ito? At ang pinakaaabangan ng lahat ay ang kanilang head-to-head. Kapag naglaban yung mga teams na pinaglipatan nila, dun lalabas kung sino talaga panalo,
kung si Cedric Barefield ba na scoring versus Stephen Holt na defense. Para sa'yo, ano pinaka-excited ka-abangan dito? Yung scoring ni Cedric Barefield o yung depensa ni Stephen Holt?